Ace TV. Lumipas ang ilang buwan. I knew it. Nasa isip ni Lucas nang marinig ang mga salita kay Amanda. Napapikit siya, pilit na kinalma ang sarili. Alam niyang malaki ang tsansa na sasabihin iyon ni Amanda. Kahit na nanatili itong loyal sa kanya sa mga nakalipas na buwan, hindi pa rin niya maiwasang magduda. Mali iyon, alam niya. Pero masyado siyang kinakain ng insecurities kay David. But not anymore. Ngayong araw, hindi lang dapat siya ang maging masaya. Ganon din dapat si Amanda. At napaghandaan na niya iyon. Naalala pa nga niya ang ginawa niya 2 days ago. Hey, casual na bati ni Lucas kay David nang makapagkita siya rito pagkatapos ng trabaho nito. Kasalukuyang siyang nasa Pilipinas, hindi dahil sa isang trabaho na idinahilan niya kay Amanda kaya siya pumunta sa bansa. Dahil na rin sa sitwasyon, hindi ito sumama sa kanya. Madalas na sumasama sa kanya si Amanda kapag pumupunta siya ng ibang bansa. Pero hindi sa Pilipinas. Masyadong risky dahil na rin sa mga nangyari sa nakalipas. At iniisip din palagi nito ang reaksyon niya kung sakaling magkita uli ito at si David. Tumango lang si David sa kanya. Naramdaman agad niya ang pagtataka nito dahil kasabay ng pagtango ay nakataas ang isang kilay. Ilang beses na rin naman siyang tinanong ni David kung bakit niya ginustong makapagkita nang tawagan niya ito sa cellphone. Pero may nabuti niyang sa personal na lang sabihin ang lahat. Kumusta ka? Casual pa rin na tanong niya. Hindi ko gustong sagutin ang tanong mo. I'm here just to know your real purpose in inviting me for to talk. Halatang inis si David. Huminga siya ng malalim. Galit ka ba sa akin? Galit? Parang hindi tamang salita yung sinasabi mo. Pero aaminin ko na masama ang loob ko sa iyo. Paano hindi? Inilayo mo sa akin si Amanda. Desisyon din niya yun, pare. Desisyon? Hindi niya maiisip yun kung hindi mo pinairal ang insecurities mo. Tama si David. Insecure nga si Lucas. Masyado siyang nabulag sa mga pagselos. Masyado siyang nasaktan sa atensyon na ibinigay ni Amanda sa kaibigan. Mali iyon. Mahal niya si Amanda kaya dapat siya magtiwala. Pero hindi naging ganoon ang dating sa kanya ng pagiging magkaibigan ng dalawa. Hinayaan ni Lucas si Amanda na magdesisyon ito na iwan ang buhay sa Pilipinas para makasama siya. Hinayaan niya sa paraan nito na magpagpatunay na pagmamahal sa kanya. Isinakripisyo ni Amanda ang lahat para sa kanya. Kahit na masasabing may benefit din naman para rito ang ginawa, mas malaking porsyento pa rin ang para sa kanya. Mali ang ginawa niyang pagbayag kay Amanda sa desisyon nito. Hindi niya dapat hinayaan na putulin ng dalaga ang kontra kay David dahil lang sa nagseselo siya sa pagkakaibigan ng dalawa. Malaki na siya. Dapat ay naiintindihan na niya ang sitwasyon at naiintindihan niya si Amanda. Kaya lang ay naging mahirap para sa kanya na gawin iyon. Sobrang hirap. I'm sorry, sabi ni Lucas. Mukhang nagulat si David sa sinabi niya. No, hindi ka dapat humihingi ng tawad. Napataas ang kilay niya.
Hindi dapat. Papaanong hindi? Kasasabi mo lang na masama ang loob mo sa akin eh. Alam ko, pero hindi mo naman talaga desisyonin, di ba? Desisyon na yun ni Amanda. Pwede nating maayos sa ibang paraan. Pero siya mismo ang pumili ng paraan na iyon. Para sa ikabubuti rin naman niya iyon. At in a way, nakabuti rin iyon sa akin. Sa relasyon namin ni Julia. Kagaya mo. Nagselos din si Julia sa relasyon na meron kami ni Amanda. Nagkakaproblema kami. Pero sa loob ng 5 buwan na nawalan kami ng connection sa best friend ko, wala kaming kahit anong pinagtalunan ni Julia. Naging maayos at napakasayang relasyon namin. Tumangutang si Lucas. Ganon din ang relasyon namin ni Amanda. Pero alam kong kahit masaya kami, hindi siya lubos na masaya. Isa ka sa pinaka-importanteng lalaki sa buhay niya, David. Kailangan ka niya. Alam ko na kasiyahan ka niya. Mahal ko si Amanda. At gusto ko maging masaya siya. Kagaya niya. Gusto ko rin na patunayan yun sa kanya. Mamaya madaling araw, babalik na ako sa London. At sa pagbalik ko, iyayain ko na siya magpakasal. Ibibigay ko ang pangalan at ang buong buhay ko sa kanya. At kasama rin ng pagbabalik ko, gusto ko rin na ibigay ang isa sa mga taong makapagpapasaya sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng regalo. Kaya David, gusto kong sumama ka sa pagbalik ko sa London. Ngumiti si Lucas at bagyang lumayo kay Amanda para tawagin ang isang bisita. Saan ka pupunta? Tanong ni Amanda nang bahagyang lumayo si Lucas. Napansin niya na parang sumesenyas ito na may tinatawag. Pagkatapos ay sinapo ang magkabili niyang pisngi. Dahil mahal kita, gusto kong lubos na maging masaya ka. It's been 5 months of sacrifices. It's time to reward your sacrifices. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Amanda. Anong ibig mong sabihin? It's time to give you your wish. Ang taong makapagpapasaya sa'yo. Ang taong alam kong kukompleto sa'yo. At lubos na magpapaligaya sa'yo. Bahagyang lumayo sa harap niya ang binata. David? Tulalang sabi ni Amanda nang makita ang best friend na naglalakad palapit sa kanya. Kumurap-kurap din siya para siguruhin na hindi lang siya basta-basta nananaginip. Nang yakapin lang siya nito, saka lang siya totoong naniniwala na naroroon nga si David. It was nice meeting you again, Amanda. Naramdaman niya na bahagya pang nanginginig si David. Napaiyak naman si Amanda sa nag-uumapaw na emosyon. I miss you. Oh God, I really miss you. Nang kumala sa pagkakayakap si David, ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Congratulations. Napakurap siya. Kung ganun, alam mo, because you are willing to sacrifice your best friend just to be with me, I should reward you. Sabi ni Lucas. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Oh! Napasubsob si Amanda sa dibdib ng boyfriend na ngayon ay fiancé na niya. Wala siyang kaalam-alam sa plano ni Lucas. Isang sorpresa ang proposal nito at sorpresa din ang pagdating ni David sa London. Pilinlano ni Lucas ang lahat. Ginawa nito para sa kanya. It was true love after all. It was not selfish. It was forgiving and understanding. Worth it lahat ang paghihirap niya. Nagkaroon man sila ng hindi pagkakaunawaan
at hindi pagkakaintindihan, lalo na sa parte ni Lucas. Masaya siya na ngayon ay maayos na iyon. Naiintindihan na siya nito. Mali ako na pinayagan kita, Amanda. Mali ako na pinagsilosan ko si David. Oo, alam ko na nagkaroon ka ng feeling sa kanya. Natakot ako sa mga yun, pero hindi dapat. Sinabi mo na mahal mo ako at… Shh! Huwag na natin pag-usapan yun, okay? Naiintindihan naman kita kung bakit na-insecure ka kay David. At hindi ko inisip na masama ang nangyari. May pagkakamali rin ako, Lucas. Masaya na ako na sa kabila ng lahat. Binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Binigyan mo ako ng option na ipakita sa iyo na mahal talaga kita. It was for better too. Para sa safety ko ang pag-alis natin sa Pilipinas. Ang pagkawalay ko kay David. Para din yun sa relasyon nila ni Julia. Sabi ni Amanda. At nang mabanggit ang pangalan ng girlfriend ni David, ay napatingin sa best friend. Speaking of Julia, okay lang ba para sa kanya lahat ng ito? Hindi sinagot ng salita ang tanong ni Amanda. Nang makita ang bulto ni Julia na palapit sa kanila, nagkaroon na ng sagot ang kanyang katanungan. Humiwalay siya kay Lucas nang lumapit sa Julia at niyakap siya. May mali rin ako. Masyado ako nagselos kagaya ni Lucas. Pakiramdam ko, nawalan ng oras sa akin si David. Bago pa lang kami. Gusto kong magkaroon siya ng maraming oras para sa akin. Gusto kong lalo pa siya makilala at mas kailangan ko ng oras dahil bago pang lang kami. Nahirapan ako intindihin na kay bago-bago pa lang na relasyon namin, hindi na niya ako nabibigyan ng oras. Naging mahirap para sa akin na mag-adjust kahit na binigyan ako ng security ni David. At ikaw pa rin sa pag-amin mo tungkol sa relasyon niyo ng boyfriend ko. Hindi ko maiwasan na magduda. Napaka-close yung dalawa na nahirapan akong pumasok doon. Nahirapan tayong lahat na mag-adjust. Masyado akong sanay sa isa't isa na nakakalimutan nyo na meron ding ibang tao na nasa paligid nyo. Pero kagaya ng mahihirap na sitwasyon, pinaghihilim din ang mga oras sa mga yon. Kailangan ko lang ng oras, Amanda. Ngayon, maayos na ako. At isa yun sa mga dahilan kung bakit ako sumama kay David sa pagpunta ni Rich sa London. Paliwanag ni Julia. Lalong nilukob ng saya si Amanda. Ang akala niya noon, ang makapiling lang si Lucas ay happily ever after na niya. Pero nakahanap siya ng higit pa roon. At iyon ay ang makabalik uli sa piling ng mga taong unang minahal niya. Mahirap naman talaga mag-adjust. Nakadagdag pa na bago pa lang ang relasyon nyo. Naiintindihan ko yun, Julia. Muli siyang niyakap na Julia. Salamat ha. Congrats nga pala. Tumawa si Amanda. Ikaw, kailan ba kayo ni David? Inakbayan ni David si Julia. Nakafocus pa kami pareho sa karir namin. Tumangutango si Amanda. Tamang desisyon naman iyon sa relasyon ng dalawa. Bata pa si Julia. Nagsisimula pa lang ang karir nito. Si David naman ay bago pa lang na lumaki ang responsibilidad. Silang dalawa naman ni Lucas ay stable na sa kanya-kanyang karir na. Nag-resign si Amanda sa trabaho bilang journalist. Pero hindi ibig sabihin niyon ay tinigilan niya ang pinakamamahal na gawain sa buhay, ang pagsusulat. Dahil sa pagiging jet setter ni Lucas, kailangan niya mag-adjust sa sitwasyon nito. Kahit sinusuportahan naman ni Lucas, hindi naman niya gustong habang buhay na lang na maging ganoon. Sinubukan niyang humanap ng trabaho na makasasabay sa trabaho ng binata. Isang trabaho na kahit hindi siya matali sa isang lugar, ay makakapagtrabaho pa rin siya. Amanda considered writing novels. Sa loob ng 5 buwan,
ay nakasulat na siya ng 5 libro. Lahat ay nasa wikang Pilipino at sa kabutihang palad, pumasa ang mga iyon. Ang balita niya ngayon ay sa susunod na buwan, ilalabas ang una niyang pumasang nobela. Hindi man ganong kalaki ang kita, ay kontento na siya. It was a source of income after all. Isa pa, hindi naman talaga niya binitawan ang kanyang buhay para makapiling si Lucas. Hindi niya binitawan ang trabaho at mahal niya. Nagkaroon lang siya ng bago. Lucas, on the other side, was successful too. Kahit ilang beses nang pinaparamdam nito sa kanya na gusto nitong itigil ang pagmamodelo dahil na rin siguro sa gusto na nitong lumagay sa tahimik. Sa tingin niya ay hindi naman iyon makakaapekto ng matindi. Sa nakalipas na 2 buwan ay may 2 branch na nagbukas sa clothing company na isa ito sa mga major stockholders. Nag-i-indicate lang iyon na maganda ang takbo ng kumpanya. Isama pa na naikwento rin sa kanya ni Lucas na iniimbita rin siya ng ilan sa mga stockholders ng kumpanya na huwag na lang basta i-represent ang kumpanya bilang modelo. Gusto rin ng mga itong umupo si Lucas bilang may-ari ng kumpanya. Inakbayan siya ni Lucas at lumapit sila sa magkasintahang sina Julia at David. It's been 5 months na hindi man lang natin nagawang makapagbanding sa isa't isa. What there's to regret? Napakaraming oras para sa ating hinaharap. Isa pa, nagkalayo man tayo sa lahat ng loob ng 5 buwan na iyon. Hindi ko maramdaman na may pagbabago. Pwedeng malayo tayo sa isa't isa sa loob ng 5 buwan. Pero hindi naman talaga kayo malayo. Tumingin si David kay Amanda. Alam kong hindi kayo malayo dahil ang mga puso natin ay napakalapit. Hindi naman mahalaga ang distance Ang mahalaga, yung friendship natin. Yun ang mahalaga. At yung mga puso natin na tanggap natin na ang buhay ganun talaga. Pero ang mahalaga ngayon, eto okay tayo, magkakasundo. Alam natin yung mga boundaries natin, alam natin yung mga nagawa natin, pero kalimutan na natin yun. Ang mahalaga ngayon, magsaya na lang tayo, mag-enjoy. And simulan natin yung pagkakaibigan natin ng may galak sa puso at saya. At may takot sa Diyos. Ang lumang ng ngiti ni Amanda. Masaya siya sa nangyayari. Ganun pala. Kung hirap dati at yung lungkot at yung pagsisisi ay naramdaman niya noon, masasabi niyang okay lang yun. Dahil hinubog niyon ang maganda at napaka-bless na meron ngayon. Sa pagkakaibigan, hindi mawawala ng tampuhan. Minsan may galit, inis. Dumadating pa nga sa point na magkakaroon ng insecurities sa mga taong malapit dun sa kaibigan mo. Pero sa bandang huli, magkakaintindihan at maiintindihan ninyo ang isa't isa. Yung tamang paliwanag lang, tamang pag-uusap, tamang koneksyon. Kung meron kayo nito, alam ko na sa pag-ikot ng mundo, kahit anong mangyari sa pagkakaibigan ninyo, kung meron kayong pusong mapang-unawa at mapagkumbaba, maiintindihan nyo ang lahat. Magkaibigan at magkaibigan pa rin kayo hanggang wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Ace TV. At sana muli po niyong suportahan ng mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. At hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sumuli, kaibigan.